Mahigit sa 100 rallyista ang nagsagawa ng panibagong kilos protesta sa harapan ng gusali ng St. Gerard Construction sa Pasig City para kondinahin ang umano'y koneksyon ng Pamilya Diskaya sa maanumalyang flood control project sa bansa. Yan ang ulat ni J.M. Pineda. Bit-bit ang mga placards na may katagang kadiri ang korupsyon at ghost projects sa papel, sports cars sa garahe. Walang takot na ipinakita ng iba't ibang grupo ng kabataan kasama ang Akbayan Party List ang kanilang inis at galit sa Pamilyang Diskaya na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Gaya ng ibang militanteng grupo, sigaw nila na dapat managot na ang mag-asawang Diskaya at iba pang mga kontraktor na bumulsa sa mga pondo para sa flood control projects. Hindi rin umano dapat palagpasin ito at singilin ang mga kurapa na ninanakaw ang kinabukasan ng mga kabataan. Kumakalampag sa mga kagaya ni Diskaya na ang kakapal po ng muka na magnakaw ng kaban ng bayan. Alam niyo po, hindi lang kaban ng bayan yung ninanakaw nila, buhay, pangarap at kinabukasan po naming mga kabataan. Pero kung kahapon nagkaroon ng pagbato ng putik sa gate ng St. Gerard at naging agresibo ang ibang grupo, mas naging mahinahon naman ang mga nagprotesta ngayon. Peaceful naman daw po yung rally. Sana po parating ganon sa mga kaibigan nating progresibong grupo na malaya po silang makapagpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa spouses Diskaya. Ganun po sana parate, huwag tayong gagamit ng dahas. Malalakas na palo sa drums at sigaw lamang ang pinakawalan nila. May mga miyembro rin na nagtalokbong ng kumot na mistulang multo at may mukha ni Sara Diskaya. Para po sa atin, minumulto na tayo ng mga contractors na ito. Minumulto na tayo ng mga buwis ng taong bayan. Minumulto ang pera ng taong bayan. Minumulto ang kaban at kinabukasan naming mga kabataan. Gusto nilang iparating na hindi dapat masanay ang mga Pilipino sa korupsyon. Tama naman po talaga na dapat magalit at ipakita natin ang galit nating mga kabataan ng ordinaryong mamamayan dahil hindi naman po normal ang ginagawa nila. At kami po sa Youth Against Kurakot, sa Akbayan at sa Akbayan Youth, andito kami kasi naninindigan kami na we don't want to normalize corruption. We don't want to normalize the luxurious lifestyle of public officials. Siniguro naman ng Pasig PNP na magiging maayos ang sitwasyon at nilinaw na ang pag-deploy ng mga kapulisan sa lugar ay para sa kaligtasan ng lahat. We keep on monitoring kasi we expect the worst. So kung may mga ganito na situations, DPNP will always be ready to protect everyone. Muli namang iginiit ng kampo ng Diskaya na hindi naman nagtatago ang mag-asawa. Katunayan, nandito lang umano sila sa Pilipinas. Kahapon nga ay kusa nilang isinuko ang natitira pang luxury cars sa Bureau of Customs para isailalim sa inspeksyon. Those vehicles were cordoned off, marked, and sealed. Nandyan po sa loob. Malinaw po yun, ha? Yung 16 po na ipinakausap ng ating mabuting commissioner ng customs, no, voluntarily turned over or surrendered po sa Bureau of Customs. All in all po, 28 luxury cars base po sa sinabi ni Ma'am Sara doon po sa Senate hearing. Paglilinaw pa ni Samaniego, walang biniling luxury car sa ibang bansa ang mga Diskaya. Mga mamahaling kasing sasakyan nila, kung tutusin mo, wala naman locally made yan, Sir GM. Okay. Nanggagaling po yan sa ibang bansa through the authorized car dealers. So, kaya naman po sinabi ko na locally purchase sila kasi dito niya pinurchase talaga. Hindi niya in-import. Okay. Hindi niya in-import. Ang nag-import po niyan, yung mga car dealers po. J.M. Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.